Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong malaking problema ni Martin Romualdez. Ano ito? Nako, mga sangkay. Yung grupo daw niya ngayon, doon sa Kongreso, olats na. Tagilid na daw po. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. Ito ang balita. Partido daw po ni Martin Romualdez at Bong Revilla na lakas CMD humihina, pinipirata pa. Nako. Ano yun? Humihina na nga daw, pinipirata pa. Ano ba talagang nangyayari sa grupong yan, mga sangkay? Alam nyo sa opinion ko lang, kaya ito humina, no? Kung humihina man ngayon, mga sangkay, kaya po ito humihina kasi nagkakaroon po ngayon ng sulutan ng politika o ng mga miyembro dyan sa Kamara. At bukod doon, kung pag-uusapan po natin yung suporta ng taong bayan, no? Sa mga party list, tagilid po talaga ang lakas CMD. Dahil nga po, nagdududa yung mga Pilipino kay Martin Romualdez. Okay? Nagdududa po sila na baka, iniisip nila, baka baka kasama talaga siya sa may mga kagawan, no? Ng mga sinasabing nagnakaw ng kaperahan ng taong bayan. Yun po yung ng mga Pilipino, kahit magbasa ka po ng komento, mga sangkay, ng netizens, makikita nyo po talaga na nagque-question po sila kay Martin Romualdez. Ngayon, ayon po dito, mga sangkay, sa balitang ito, matapos mamayagpag sa unang 3 taon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unti-unti nang humihina ang lakas Christian Muslim Democrat or lakas CMD sa Kamara de Representantes. Nagsimula ito nang matanggal bilang House Speaker si Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez, presidente ng partido, at nakulong naman sa flood control si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Yun ang problema, mga sangkay. Nagkaroon po talaga ng bahid no? At ngayon, siguro, iniisip sa loob na mukhang may bahid na May bahid na itong grupong ito. So, kalas na tayo, lipat na tayo sa iba. So, ganun po ang nangyayari dyan. At always remember, guys, kaya nga sabi ko, huwag tayong maging panatiko. Tandaan po ninyo, sa politika, walang permanenteng kakampiyan. Ano ang mayroon sa politics? Sa politics, ang tanging mananatili lamang at permanente ay yung interest. Kapag wala na sa kanilang kwenta at sa tingin nila, laglag na ang kanilang sinusuportahan o kakampi, ayaw na nila niyan. Titigil na sila dyan at lilipat na po sila ng bakuran. Ganun po yun. Kasi personal, interest po ang mananatili dyan, hindi po yung pagkakaibigan, hindi po yung tropahan, hindi po yung pagiging magkaalyansa. Hindi po ito katulad, mga sangkay, sa US, di ba? Sa US, meron pong Republican at saka Democrats, no? So, dahil po dyan, mga sangkay, kahit papaano, maganda po yung party system nila. Hindi po tulad sa atin, mga sangkay, kapag laglagan to the max and to the highest level, katulad po na nangyayari ngayon, mga sangkay. Ayon po dito, no? Napag-alaman ng source ng news na ito sa isang source. Kanya-kanyang lipatan na ang mga miyembro ng lakas CMD sa 3 malalaking partido. 3 malalaking partido ang nililipatan daw po ngayon. Saan nga ba yan, mga sangkay? Ayon po dito, kinabibilangan ng Nationalist People's Coalition or NPC at National Unity Party or NUP at Partido Federal ng Pilipinas. Itong Partido Federal ng Pilipinas kay
Kaya ano to? Kay PBBM. So, kabilang pa pala siya sa malakas dito. Unang nilagasan ng PFP ni Marcos ang lakas CMD. Matapos naglipatan ang May 23 na dating kapartido ni Romualdez sa partido ng Pangulo. Kaya mula sa orihinal na 17, pagkatapos ng 2025 elections ay umabot na ang mga ito ng 40 na miyembro. Di ba? Yun ang sinasabi po natin. Sa politika sa Pilipinas, wala pong permanenteng alyansa yan. Kapag nakita nila na mukhang tagilid na tayo sa partidong ito, then kalasan na. Yun pong nangyayari dyan. No? Lipatan na po ng bakuran. Kita nyo? Mula sa 17 miyembro ng PFP ni PBBM, naging 40 na po ito ngayon. So, ganyan po kadami mga sangkay yung lumipat. Ayon sa informante, mababawasan ang miyembro ng lakas CMD dahil sa natitirang miyembro ng partido ay may pending application sa UNP. Ay, naku po, ayan pa. Na sa NUP. Pending application ng NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno. Ito po, mga sangkay, ang sinasabing ginagawan po ngayon ng issue na papalit daw po kay Speaker D. na siyang maglalaglag daw po kay PBBM at magiging protector di umano ni VP Sara sa impeachment complaint na ito. At ayon po dito mga sangkay, sa ngayon ay 41 ang miyembro ng NUP. Subalit maaari itong umabot sa 61 kapag naiproseso at tinanggap ang aplikasyon ng lakas CMD congressman na nais ng layasan ang partido ni Romualdez. Naku, bye-bye na pala to. Pero mas marami ang gustong lumipat sa NPC na pinamumunuan ni Senate President Vicente Soto. Kaya maaaring umabot daw mga sangkay sa 68 mula sa kasalukuyang 34 ang miyembro ng lapian sa Kamara. Ayon sa informante. So, nilipat, padamihan po ito, mga sangkay. So, ang nangunguna pala ngayon, itong NPC, di ba? Tapos itong NUP. Tapos ito pa mga sangkay. Kapag naglipatan, ayon po dito, na kumpleto na ang lipatan, ang NPC ang number 1 party sa House of Representatives. Magiging pangalawa ang NUP at pangatlo na ang PFP dahil meron ding gusto pang lumipat sa political party ni BBM ayon sa informante. Tinataya ng informante na hanggang 30 o 30 ang maiiwan sa lakas CMD na dating umaabot sa 110. Ito na yung mga solid siguro mga sangkay. Ang miyembro ng Maluklok, si Romualdez bilang speaker noong 2022. Isa sa mga dahilan umano kung bakit mas maraming lilipat sa NPC ay dahil sa paparating na 2028 presidential election kung saan pinaniniwalaan ng mga mambabatas na si Vice President Sara Duterte ang candidate to beat. Sinabi ng informante na isang miyembro lang ng NPC ang sumusuporta sa impeachment case ni Duterte na inakyat sa Senado na isang patunay umano na ayaw ng partido na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Kaya pinaniniwalaan na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang susuportahan na kandidato sa paparating na presidential election. Well, ayan na, yan po yung bad news ngayon kay Romualdez, mga sangkay. Ayan ako po. Well, ano po ang inyong opinion? Guys, comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone. Mabuhay po kayo.